Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from 7 Macdum Sovereign Court by Puti Indanan Sulu. This is Queen Helen Abdurrajak, December 14, 2021. Magandang umaga din po sa lahat nating nakikinig diyan sa buong Luzon, Visayas, and Mindanao. Mabuhay, Maharlika Kingdom of God, Lupusug Empire. Tayo po ngayon ay talagang nagbuklod-buklod na sa ngalan ng tunay na pagkakaisa at sa ngalan ng katotohanan at ng divino gobyerno. We have protected and guarded our sovereign people, our leaders, and our territory since 2009. Many of you turned against us because you lack faith in God, Allah. We have faced a lot of ordeals, humiliations, even mockery because we fight for you all. But despite of all this, we stand tall because God, Allah, is with us. We traveled to different countries to check, validate, and find solution for the conspiracy and severe blockages to those people who wants to be rulers. They do not want the heirs and successors to come out. But they cannot stop God. They cannot stop Allah. We won because we were able to hit the vortex of their lies and uncover the truth. Maganda pong pakinggan dahil sa katotohanan. Matindi kasi ang master puppet. Maraming pera, maraming koneksyon, at ginagamit ang pusod ng Malacanang. Marami sa ground ay tao kami ng Malacanang. Yan ang kasabihan. Oy, galing kami ng Malacanang. Inutusan kami ng Malacanang. At pinapakuha kami ng taga Malacanang. What is in Malacanang that becomes the password of power? Ano nga ba ang Malacanang? Malacanang is the palace of the Raja Sulaiman. Diyan nakaupo ang presidente. Diyan nakatira ang presidente. Iyan ay kaharian mula pa noong 1300. Iyan ay taga Malacca. Yang de Pertuan Agong from Malacca. Malacanang. Kaya nga nandiyan ang mga portrait ng mga kalololohan natin. At alam nyo rin, maraming ghosts dyan. Kung ayaw sa inyo, talagang mumultuhin kayo. Bakit Malacanang ang gamit? Dahil inuutusan nga sila. At ginagamit din ng nila itong mga politiko, ang Malacanang. Kasi that is the showcase of power. Taga Malacanang kami. Ito, siyempre, talagang mayayanig ang tao sa ground. Mayayanig itong mga maliliit na tao. Dahil yan ang na-package, yan ang binigay sa buong mundo na ang power na sa loob ng Malacanang. Katotohanan, totoo. Dahil pinahiraman kayo ng power and authority from the Sultan of Sulu. May House Bill 42 po yan, yung concurrent resolution ng House of Congress, ng House of Senate, na tinago po iyan para hindi malaman na ang may-ari ng soberenya ay ang Sultan Sulu. At pinahiram kayo ng 50 taon. You will be able to
see the difference. Bakit in every president merong pinapackage na isang Sultan of Sulu? Sa kasagsagan ng martial law, talagang itinago kami dahil ang target, ang collateral damage is the royal family. Anong nangyari? Ang Baginda Abdurrajak hindi nawalan ng pag-asa. Marami ang inutusan magpalit ng pangalan dahil ang Abdurrajak ay delikado. Kaya yung iba napunta sa sangkula. Maraming nag-iba ng pangalan dahil hinahunting ng Malacanang. Iyan ang katotohanan. Saan nanggaling ang martial law? Sa Malacanang. Saan nanggaling ang BARM? Sino ang supporter ng ARMM? Malacanang. Sino ngayon ang nagpupush na para i-take over ang Sabah? E diba sa bibig ng presidente, he will do all cost to get Sabah. E ngayon ito na naman ang BARM. Nasa ground, all my people there and my leaders calling me na yung gobernador ng Maguindanao, ng Sultan Kudarat, nag-iipon ng lakas para pumunta sa Sulu. Anong gawin nyo dito? Magpakamatay? Para mag-cross border kayo papuntang Sabah? To claim Sabah at that? BARM is the ultimate puppet para mag-claim ng Sabah. Dahil I've been mentioning the first claimant recorded in the Museum of Brunei is Nur Miswari. Kaya nga binubuhay ninyo ang patay. Ang patay na nanahimik na. Dapat nagiging honest kayo. Malacanang. Secretary Galvez, kahit anong gawin mong pakiusap sa mga kabundukan, ang katotohanan ay katotohanan. Simulat sa pool kayo ang nakikipag-negotiate. Office of the Presidential Advisor for Peace Process. Kaya nga lumaki ang mga ulo nitong mga liderato na ginagawa ninyong utusan para sa inyong black operation when it comes to your program on terrorism. Conspiracy is conspiracy. Kaya nga ako nag-ikot sa iba't ibang bansa para malaman ko kung sino ang manipulador, kung sino nga ba ang nagpapaaway sa Mindanao, sa Sulu, Malacanang. That is the other side of the coin, the other side of the face of Malacanang. Bakit? Nandiyan inipon ang lahat ng sultan na claimants. Alam niyo ba bakit hindi nakakalusot ang sulat ko sa presidente? Ang mga coordination ko sa Office of the President? Bakit? Pinugad nila yan. Pag claimants ka, automatic, bibigyan ng posisyon sa Malacanang. Bibigyan ng posisyon bilang suhol para manahimik. Paano ko nalaman yan? Dahil nandiyan ako mismo. Mismo ang tagagawa. Mismo ang utility, taga-Xerox ay dugo ng isang claimant sultan. Pugad ng Malacanang. Pinugaran para gwardyahan, para sila lamang ang makinabang sa yaman na iniwan ng Diyos Ama. Pasensyahan po. Kasi kung hindi ko ilabas ang katotohanan, nananatiling bulag ang sambayanan, nananatiling nasa kuko ng politiko, ng oligarke, dahil sila ang taga-Malacanang. Ibahin nga natin. Huwag na nating ilagay ang pinaka-power ng liderato ng Maharlika Kingdom of God sa Malacanang. Pwede na natin ilagay sa Mindanao, sa Visayas at Luzon. Pero nandito na ako sa Sulu, nasa Indanan. Ito ang kaharian na talagang kailangan ilagay sa tuktok
ng kabukiran, sa tuktok ng kalawakan, sa tuktok nitong mga naghari-harian na meron palang mas makapangyarihan at yan ang sovereign niya. The sovereign court is now accepting cases. Marami na po akong tinutulungang kaso. Diyan tandaan ninyo, paano mababawi ang isang kaharian kung walang tumayong hari at reyna para ipaglaban kayo. Tumalikod man kayo sa ngalan ng pera ng Malacanang, that is already past. And you have been named after names. Kawawa yung mga taong ginamit ninyo, listahan lang pala para sa eleksyon. Sinayang ninyo ang dignidad, moralidad, integridad na binigay sa inyo. Do you think forever makakasurpas kayo? Lalo na yung inutusan para patayin kami. Kawawa. Si Corminal, si Rodolfo Corminal, bago siya namatay, binigyan niya ako ng mga pangalan na ito ang talagang papatay sa kanya. Hindi pa tapos ang kaso ng taong umalay ng buhay sa mahal na reyna. Talagang nakadapa sa lupa at sinabi sa akin, ako na lang po ang patayin nila, huwag lang ikaw, mahal na reyna. May mga pangalan kayo. Ang iba sa inyo patay na. Pero may pangalan kayo. Kung pumatay kayo, parang manok lang. Walang konsyensya dahil bayad ang buhay. Bayad ang isang buhay na sana mapakinabangan pa ng ating kaharian. Pag sinabing mapakinabangan, dahil may angking katalinuhan si Corminal. Hindi ninyo namalayan. Marami kayong buhay na winasak ng dahil sa claims ninyo. Marami kayong inilagay sa kamatayan ng dahil gusto ninyong masakop ang Sabah. Since 1950, yan ang gusto ninyong gawin. Masakop ang Sabah. Dahil yan ang power and authority na iniwan ng mga lolo. Diyan pinahiram ang kaharian papunta sa caretakership ng Inglaterra, ng Brunei. Lahat kayong nakikinig. Isaalang-alang din ninyo ang paghihirap ng hari at reyna para sagipin kayo dito sa pinakamatinding pag-oppress, panggigipit ng gobyernong ito. Hindi ako kalaban. Nilalabas ko lang ang katotohanan para ma-resolve. Kaya nang pumunta ako sa iba't ibang bansa, nagpapasimple ako. Anong sinasabi ng matataas na mga tao? Bobo ang mga sultan. Pero hindi nila alam, akaharap nila ay totoong sultan. Dahil nasa kanila na ang power, hinahayaan nila ang gobyerno, manipulahin sila. Bobo nga ba kayo? O nagbobo-bobohan lang kayo dahil nababayaran kayo? Kawawa yung mga tao. Ayaw nyo dito mag-aral ang mga bata para maging mangmang. Yan ang ginawa ninyo sa Ligwasan, sa Maguindanao, para maging mangmang ang tao at hindi makalaban pagdating sa legalidad, pagdating sa laban para ipagtanggol ang kanilang karapatan bilang tao. Katulad nitong COVID. Kung hindi ka marunong lumaban at magdepensa, oligarke ang kaalaban. Batas ang ginamit. At saan galing iyan? Sa Malacanang. Malacanang becomes the showcase
of panggigipit, oppression and suppression, ang royalty na mamayagpag dyan, at sila kuno ang kumukobra ng makakapiranggot na renta. That is only a facade. The real essence is nasa Mapilindo, Malaysia, Philippines, Indonesia agreement na ibinigay sa kanila ang pamamahala. That's why they are called loaned countries. Niloaned ninyo ang country ninyo sa lupasog. Ngayon wala kaming karapatan. We are a federal because we have to consolidate all the federation of monarchy. Now, the Maharlika Kingdom of God, the divine government, the showcase of power from the divinity, surpasses all political power, all military power, lahat ng power ng claims ng sultan. Anong order ang meron ako? That is the divine order coming from God, from Allah. Now sabihin ninyo, how do I know that? You are created in the image and likeness of God. Nasaan ang Allah? Nandyan sa puso ninyo. Naliligaw kayo dahil masyado kayong nakinig sa mga sirik-sirik. Nakalimutan ninyo na meron kayong tradisyon na mas matimbang at mas may balor dahil kayo ay nakaugat sa ating mga limaya, sa ating mga auliya. You have forgotten where you came from. Mas pinaboran ninyo ang relihiyon ng ibang bansa. Kayo dapat ang naging example. Kayong mga imam, mga ustadyas. Try to go back to your roots. Try. Tingnan ninyo. Huwag kayong padadala. Dahil ginagamit din ng Malacanang ang mga ustadyas, ang mga imams, para sakupin kayo. That is the showcase of power of Malacanang. I had been there. Alam ko kung paano ang galawan. Pera, koneksyon, at sinasabi, batas sa batas. Wala pong batas makakalupig sa batas ng divino gobyerno. Tandaan nyo yan, mambabatas. Mga congressman, paano kayo naging congressman? Dahil kayo ay kapangalan ng mga naunang nakaupo. Lolo ninyo, tatay ninyo, tiyo ninyo, pangalan ng politiko. Nananalo kayo dahil sa pera at kapangalan. Ang political party ay ginawa iyan ng ating mga lolo. Dito sa Pilipinas, ang Liberal Party, at sa Malaysia, ang UMNO, United Malay National Organization. Kayo ang yumaman dahil kayo ang pinagbilinan. Hindi nyo mailabas ng yaman na iyan. Kaya nga hindi kayo makapag-eleksyon dahil walang ilalabas na pera kahit kaninong nanggaling. Iyan ang batas ng soberenya. Iyan ang batas ng ating divino gobyerno. Itama na ang maling paniniwala na kayo ang makapangyarihan Malacanang. The office of the president ay binigyan ng pagkakataon as a caretaker of the royalty of Lupasug, of Maharlika Kingdom of God. Subalit inabuso para sa pansariling interest lamang. Dapat kayo ang nagbigay ng proteksyon sa maliliit na tao. Ngayon wala din kayo boses. Dahil may boses ang mga taong nakapalibot sa inyo. Akala ninyo, buhay ang claimants na miswari? Patay po yan, nasa niyog tunggal. Alam din namin kung sinong imam ang naglibing niyan.
Pero nagbubulag-bulagan kayo dahil gusto nyo pa ring manalo o gusto ninyong paaalipin sa Malacanang. Hindi na ginagamit angkop ang power and authority na binigay sa kanila. Kaya ako nag-ikot. Marami akong natutunan. Maraming paraan. Mismo ang kapatid ni Raja, limpak-limpak na salapi. Kaya nga nakakaawa din ang mahal na hari. Dahil binatayan nila. Natutuo si Alnas dahil mas maraming pera at nakakakuha ng pera. Ang hindi nila alam, ang kapatid ay binabayaran. Yung kinokolekta ng mga general, may share si Alnas dyan para sa kanyang plataforma sa pag-blockage sa katotohanan. Yan po, masakit na parte ng katauhan na nagnakaw ng katauhan ng totoong hari. Marami po sa inyo nasasaktan. Subalit kung hindi ko ilabas ang katotohanan, nananatili kayong bulag sa katotohanan, nananatili kayong nagsasamba sa Malacanang, na siya ring author ng pagpatay sa inyo, mula martial law hanggang sa invasion sa Sabah, hanggang sa Zamboanga standoff, hanggang sa 44 Sapmen sacrifice, hanggang sa Marawi siege. Saan ang galing? OPAP. In the premise of peace. Yet, yun pala sila ang manipulador. Pasensyahan tayo. Dahil nandiyan ako. I was offered to do the job for you. But I have my intellect. I have my intelligence to say no. Dahil alam ko, marami kayong isakripisyo na buhay para kayo manalo at masabi na kayo ang may gawa gamit ako, gamit si Raja. Pasalamat ako sa Diyos Ama. Dahil yung paggabay niya sa akin, araw-araw, minuto ay matindi. Ang laban na ito ay laban ng sangkatauhan. Hindi ito basta-basta. Pero ako, inilagay ko na ang buhay, puso at isipan ko sa korte ng divino gobyerno. Ilalabas natin ang divine justice. Kaya nga, hangin, tubig, apoy, lupa, kidlat, kulog, kabukiran, kapatagan. Iyan ang armas, ang 8 elemento ng Diyos Ama. Diyan kayo hahantong kapag hindi kayo tumigil at hindi magbalik loob sa Kanya. Maraming salamat po sa araw na ito. At binigyan tayo ng magandang buhay at nakagising tayo para purihin ang Diyos Ama, ang Allah. Sana po, huwag kayong magsawa makinig sa katotohanan. Ang kakatotohanan ang siyang magbibigay ng hustisya sa bayan. Maraming salamat. Paalam sa ngayon. Mabuhay, Maharlika Kingdom of God, Lupasug Empire. Masalam.